Kayo ba ay naghahanap ng another affordable wireless earphone? Baka ito na ang hinanap mo. Yan. Ito nga pala ang Lenovo XT98. Matagal ko na siyang gamit at ngayon ko lang i-full review. Sa loob ng box, ganun pa din naman. Meron siyang charging case, meron siyang manuals. So, ayun lang naman kasi hindi naman to earbuds type. Hindi naman to in-ear, isa tong semi-in-ear. Parang Apple. Itong nauna kong product or nauna kong XT98 ay itong black. Ayan, so sa build quality ay gawa siya sa ABS plastic material. So ganito, U-shape siya. At may LED indicator dito. Karamihan ng earbuds or sa yung ibang earbuds or ibang earphone ay wala na pong LED indicator dito. Pero ito mayroon LED indicator. Pagdating naman sa sound quality ay hindi naman ito magpapahuli sa mga below 1,000. Although kahit below 400 to. Sometimes 450 pero pag nag-promotion below 400. Meron siyang Bluetooth 5.3 na may 13mm dynamic drivers na hindi mo makikita sa below 400 wireless headset. And ang kagandahan pa dito ay malinaw po yung mic niya. Itetestingin ko mamaya ang mic test niya. Guys, ito naman ang mic test ng Lenovo XT98. So, kayo na lang po ulit humusga kung malinaw po or maganda po yung mic nito. Kasi karamihan sa atin ay naghahanap ng magandang mic test and baka isa na to sa hinahanap nyo. Mas maganda na yung mga tinitest ko na mas maganda na yung pag nag-review ako ay sinasama ko yung mic test para madami kayong choices kung okay ba sa pandinig nyo yung boses ko or boses ng kausap nyo gamit itong headset na 'to. Ayan, so may mga choices kayo. Again, below 400 lang 'to. Salamat. And isa pa sa nagustuhan ko dito ay meron na po siyang IPX5 na kahit mabasa ng ulan at malagyan ng pawis ay okay lang. Tsaka mahilig ako sa mga semi-in-ear wireless earphone. Although napakadami kong earbuds type or in-ear type na wireless earphone pero mas lagi kong ginagamit to. Bukod sa sanay yung tenga ko sa ganito, hindi pa naiirita kasi yung mga earbuds type ay pag tumagal, sakit na sa tenga. Ito kahit ilang oras kong suot, okay lang. At isa pa, tumatagal to ng 3 to 4 hours continuous playing at including the charging case ay 20 hours. So ang disadvantage lang nito ay 3 to 4 hours lang and for me ay enough na yun for travel and sa paggala-gala kasi hindi ka naman siguro magsusot ng earphone ng mahabang oras. Yan, at ilalagay mo naman din siya sa charging case pag kailangan, 'di ba? Basta lagi lang 'tong may charging case or lagi lang 'tong may battery. Tsaka dalawa lang ang color niya sa market. Meron siyang black and white. Ayun lang. So far. At meron siyang Type-C port dito. Yan. So, usually tinatagal nito pag chinarge mo sa outlet ay 1.5 hours. And pag chinarge mo naman itong headset or itong earphone dito sa charging case ay tatagal ng 1 hour. So, ayun lang naman. For gaming naman ay as per advertise ay low latency siya but for me medyo may konting delay siya at kung normal games lang naman ang gagamitin mo, okay naman to. Okay naman to, pero pag Call of Duty or PUBG Mobile, may mararamdaman kang konting delay. Hindi naman grabe kasi yung ibang earphone na mumurahin ay sobrang grabe ang delay. Ito naman hindi naman ganun. Ito naman ay hindi naman masyado kasi nga Bluetooth 5.3 na to. May low latency. So guys, salamat sa suporta and follow for more.